Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang House Speaker Martin Romualdez tila nabuking na 500 billion pesos na tulong sa mahirap nating mga kababayan na ipinamudmod ni House Speaker Martin Romualdez. Pagtulong nga bang tunay o may halong interes ng pamumulitika? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating ngang matatandaan na naging panukala ni House Speaker Martin Romualdez na 5.768 trilyong budget para sa 2024 national budget. Ang naturang pondo di umano ay inilaan upang matulungan ang mahirap na sambayanan na hindi sapat ang kita para makabili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Speaker Martin Romualdez, and he quoted, sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglalaan tayo ng kalahating trilyong piso o humigit kumulang 9% ng pambansang budget bilang tulong sa mga mahihirap at sambayanan na walang sapat na kita. Umaasa kami na sa ilang paraan masusuportahan namin ang mga taong lubhang nangangailangan ng tulong ng gobyerno upang malagpasan sila sa mahirap na panahon. Unquote. At kasama na sa nasabing panukala ang halos 500 bilyong Social Amelioration Program o ayuda para sa hindi bababa sa 12 milyong mahihirap at mababang kita na pamilya o tinatayang 48 milyong Pilipino ang makikinabang di umano dito. Ibinunyag din ito ang bagong programa ng Kongreso na ayuda sa kapos ang kita na pinaglaanan ng 60 billion pesos na ang layunin ay magbigay ng direktang tulong na salapi sa mga near poor o pamilyang kumikita ng hanggang 23,000 kada buwan. Hindi bababa sa 12 milyong kabahayan ang makikinabang di umano dito. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila hindi kumbinsido sa naging pagpapatupad ng panukalang ito ni Speaker Martin Romualdez at ng Kongreso. Ayon sa ating mga kababayan, sino ang maniniwala na walang mahihita ang mga mambabatas dito, lalo na't sila mismo ang direktang namamahagi ng mga perang ayuda? At labis di umanong nakakaduda kung bakit tila sobra naman ang halaga na 500 billion pesos na ipinapamahagi di umano sa mga mahihirap na wala namang malaking kalamidad ang kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon sa kilalang vlogger na si Real Talker, ang ginawang proyekto sa Davao na paggastos ng 51 billion pesos para sa DPWH ay nabatikos lalong-lalo na ng mga anti-Duterte, kahit kitang-kita naman na may magandang resulta. Pero bakit tahimik di umano sila sa 1 billion pesos per kilometer na kalsadang project ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, only in the Philippines na ang Congress ang nagdideklara ng pondo. Trabaho nila ang gumawa ng batas, hindi gumawa ng pagkakakitaan o mananakaw. Dapat ang may control dyan ay ang executive, ang president at ang opisina ng DBM, tapos ang liquidated ng COA. Si Romualdez puro perang nasa isip. Ano ang pwedeng magawa ng taong yan? Bayad sana sa tupad na 4K ang natanggap, na nagtrabaho ay 2K lang. Saan napunta ang 2K ng 4K? Sa bulsa ba ni Romualdez? Nagtatanong lang po. Ang ayuda ay pansamantala
pansamantalang tulong lang, tulong ng pangmatagalan ng kailangan ng mga Pilipino. Sobra naman yata ang pamimigay ng ayuda, di umano. Wala namang major na sakuna ang nangyari ngayon. Bakit ganyan kalaki ang budget ng Kongreso? Isa pa, hindi naman nila saklaw ang pamamahagi ng ayuda. Sa DSWD dapat yan. Kung hilaan na lang nila sa ibang proyekto na makakapagbigay ng maraming trabaho o taasan ng sweldo sa Pilipinas, mas may pakinabang pa. Ginagawa kasi nilang tamad ang mga Pilipino sa kapamimigay ng ayuda kahit walang sakuna. Sabi naman ang laki ng budget, pero bakit hindi namin maramdaman na may mga ganyan palang programa ang Kongreso? Mahirap din naman kami. Pili lang siguro ang binibigyan o nabawasan na kaya hindi na umabot pa sa amin. Nabuking na si Tamba. Ang laki kasi ng budget, approve agad. Malakas kasi mambatikos ang ibang galamay ni Speaker, lalo na sa mga Duterte. Kahit wala pa silang napapatunayan, yan tuloy. Kita nyo naman ang proyekto ng mga Duterte. Sila lang nakakagawa niyan. And co. Grabe na to mga Lods. Yung wala ka na ngang makitang matinong proyekto ni Tambaluslos, ngayon, ginawa na nila ng proyekto. Pero grabe din naman talaga ang presyo. Construction of Tacloban-Palo Diversion Road underway. The Tacloban-Palo Diversion Road is a 4-lane concrete road project that will start at Barangay 89 San Jose, Tacloban City and ends at Barangay Campitic, Palo, Leyte. This will span to a total length of 3.2 kilometers and would need 3.1 billion. Grabe ha, 3.2 kilometers lang, pero 3.1 billion talaga. So kada kilometers, 1 billion. Wow, di ba? To complete the entire stretch. Said Tacloban-Palo Diversion Road will also include bike lane, sidewalk, service road, solar street lights, and road safety devices. This project is seen to develop idle, swampy lands to flood-free prime commercial area, which will soon significantly contribute to the growth of the region's tourism. Buti naman, no? At makakatikim, no, ng ganitong proyekto ang Tacloban. Pero grabe naman, diba? 1 kilometer, 1 billion? Wow! Di sila makamove on sa 51 billion, di naman binulsa ata yon sa tingin ko kasi maayos naman ang Davao. Aside sa coastal road, no, na pinakita ko kanina, no, gaano kaganda, under construction na rin, under construction na rin yung MAA overpass. Tignan natin. Hi guys! Magandang araw! Ngayong araw na ito ay nandito ako sa ginagawa pong MAA Flyover Project dito sa may MAA Diversion Road, Davao City. Yung nakikita nyo guys, yan po ang progress na malapit na pong matapos ito. Meron ng malaking nagawa. So malapit na po yung matapos and isa yun sa malaking flyover, no, or overpass sa MAA, which is located of course sa Davao City. And 'di ba yung kakatapos lang na coastal road, 'di ba? Pinakita ko sa inyo. Pakita natin ulit. Hindi lang yan, no? Gumanda na rin yung part ng sa may Mintal, sa mga taga Davao dito, yung sa may papasok ng Mintal, Pakalinan. 'Di ba may renovation doon, no? So pinaganda din doon. So kita mo naman saan napupunta ang pera, ang pondo. Pag mga Duterte ay tatak Duterte yan, no? Kitang-kita mo ang improvement, kitang-kita mo kaliwat kanan. Kaya kami na nakaranas ng Duterte leadership, lalo na sa Davao City, hindi na namin kini-question kung saan napupunta ang pera. Kasi alam namin, we know, nasa good hands yan pag mga Duterte.
Ang tanong! Kamusta sa Leyte? Kamusta? Diyos mio, Marimar, nabalitaan ko ang pangit ng kalsada sa Leyte. Diba? Kasi naman, politiko ang namamahala doon. Sino nga ang mga namamahala doon? Ang mga Romualdez. Kaya alam nyo, kahit anong sira nyo sa mga Duterte, kahit sabihin nyo pang magnanakaw, ang laki naman ng 51 billion, ibinulsa ang 51 billion, hindi maniniwala ang tao sa inyo. Kasi kitang-kita namin ang resulta. Sa inyo, di ba, yung tambalos-los nyo, kay Romualdez nyo, ang kaya lang niya, ayuda. Di ba? Tapos, kayong mga sumasamba kay Romualdez na wala naman siyang ginawa, ano bang amazing na resultang pinaggagawa niya sa kanyang bayan. All praises kayo sa kanya. Sa bagay, kasi kung hindi kayo magpe-praise sa kanya, kung hindi nyo siya sasambahin, wala kayong ayuda. Tanong lang mga lods, meron bang ganito sa iba? Sa iba? Malinis, progresibo. Tanong lang, ganyan ba sa Leyte? Sa Ilocos Norte? Kaya alam nyo, kahit anong gawin nyo sa mga Duterte, hindi nyo yan matumba-tumba. Kasi their best result is Davao City. Partida ang Davao City ay Mindanao pa yan. Pero tignan mo naman, di ba? Nakikita mo talaga na ang kanilang pondo at kanilang budget sa Davao government ay na-maximize talaga nila. Di ba? Talagang itinuon nila sa mga importanteng mga bagay ang kanilang budget, no? Ang kanilang proyekto. Meron pa nga nun, tawag nito, question ng Davao City, ang DPWH. Kasi merong kalsada dun sa Davao na napakaayos pa pero sinisira. Di ba? Nababalitaan nyo ba yung ganyan mga lods? Yung maayos pa yung kalsada pero sinisira ng DPWH. Para parang gawin ulit or isemento ulit. Eh wala namang problema. Kaya talagang natatawa na lang ako. No, natatawa na lang ako every time binibida nyo si Tambaloslos. Di ba? Parang ano bang nagawa niya sa Leyte? My God, may ganyan ba sila? Eh, puro lang naman kakurakutan ang pinaggagawa nila. Kaya kahit anong gawin yung paninira, kahit ano pang gawin yung mga black propaganda, Davao City itself speaks for itself. Uy, ano to? Calling the attention ng mga loyalistang mahal na mahal si President BBM. Huwag kayong pumayag na ganito. My God! Nakakalito, mas malaki pa ang tarpaulin ni Tambaloslos kesa kay President BBM. Wow! Huwag kayo pumayag dyan! Diba? Kaya ako sa totoo lang, kaya nga nanggagalaiti ako kay Tambaloslos eh. Kasi masyadong pabida. Diba? Masyadong nag-aaktong pangulo. Oh, sa mga loyalista, payag ba kayo? Diba? Payag ba kayo? Kaya nalilito na talaga ako sa ibang loyalista. Saan ba sila loyalista? Saan ba sila loyal? Sa mga Marcos or kay Romualdez? Ay, naku
Kasi ang pinagtatanggol na nila ngayon si Romualdez, na si Romualdez ang dahilan bakit nasisira ang pangalan ng presidente natin ngayon. Tapos makikita mo itong ganito, di ba? Diyos ko, ang laki pa ng mukha, no? Ang kapal! Kaya pala, ang Congress, todo suporta sila ni Tambaluslos dahil hindi nakalusot yung siningit ng Congress noon. Pero ngayon, lusot lahat ng isiningit. Yes! Singhot bawat sentimo ng pera ng gobyerno. Now I know bakit itong mga kongresista right now kapituko, no? Kapituko talaga kay House Speaker Romualdez. Kasi naman 500 unprogrammed, approved, at hindi pa vineto ng presidente. Saan kaya mapupunta yung 500 billion unprogrammed? My God! Diba? Sa ayuda? Sa akap? Sus! Palusot! Kaya pansinin nyo mga lords, ang dali nilang bitawan. No? Ang dali nilang bitawan si former President Duterte. Kasi hindi naman sila nakinabang, no, sa time ni former President Duterte. Kasi nga, vinito, no, ni former President Duterte yung isiningit ng mga kongresista sa panahon ng Duterte administration na 70 plus billion, di ba, na unprogrammed budget isiningit nila. Pero buti na lang, matalino itong si Tatay Digong. Buti na lang, hindi niya inalaw. Kasi in the first place, yung 70 plus billion, no, na vinito ni former President Rodrigo Duterte dati ay wala pang proyekto pero may budget na. Wow, no? Ang galing. Sobrang galing ng mga kongresista. Imaginein mo, wala pang proyekto pero may budget na. Wow! Tapos itong mga hinayupak na iba lang naman, no? Kasi alam ko yung iba nagigets, naiintindihan nila. Pero yung ibang mga loyalista, grabe. Blind na blind talaga sila. At sinasabi pa nila, suportahan nyo na lang kasi ang gobyerno. Wow, no? What a nice! Suportahan ang gobyerno. Nagkanda leche-leche na nga sa PCS, oh. Diyos ko. Di ba? Sabi niya, kahit walang gold, yayaman ang Pilipinas. 12 extend Marcos. Siguro parang sinabi niya 12 years na i-extend, no, si President PBM. Wag na. 6 years is enough. Okay na ang 6 years. Iba naman, no? Balik ako, sa totoo lang, I'd rather choose bumalik sa mga Duterte. Okay yun, gusto ko talaga kamay na bakal. Gusto ko talaga na yung leader ay nagsiset ng discipline. Diba? At yung matatakot yung mga masasamang loob, matatakot yung mga gumagamit ng droga. Gusto ko yun. Kasi para sa akin mga lords, hindi nadadala sa mabait lang ang Pilipinas. Hindi talaga madadaan sa bait lang ang mga Pilipino. Kasi sa sobrang swapang at sobrang, di ba, kumbaga sa mga nangyayari ngayon, ang kailangan ng mga Pilipino, strong leadership. No, yung maramdaman pagtungtong pa lang yung parang yanig, 'di ba? Yun eh. 'Di ba? Kumbaga yun yung kailangan ng mga Pilipino. At isa pa sinasabi mo, yayaman ang Pilipinas. Paano yayaman ang Pilipinas kung ang budget napupunta sa ayuda? 'Di ba mga lords? Paano yayaman ang Pilipinas kung itong mga kongresista natin, ang mga pinag-iisip is puro papogi, 'di ba? Puro pa-japorms. Na hindi naman talaga nila natutuunan ng pansin ang totoong problema ng taong bayan, no? Ang totoong problema ng Pilipinas. Lalo na kung namamanipula ang ating presidente ng kanyang asawa, ng kanyang pinsan, ng mga tao na kapaligid sa kanya. At mahirap din kung ang presidente ay pro-oligarko, hindi pro-Filipino. Kasi ang mas pagbibigyan niya, yung mga negosyante. Ang mas pagbibigyan niya, yung mga malalaking tao. Diba? Kaya yung mga nasa ilalim, kawawa. No? Yung mga ordinaryong Pilipino, ang binibigay lang bigas, noodles.
Di ba parang inuuto lang ang mga Pilipino. Ay, naku. Tapos dapat may delikadesa talaga ang presidente. Dapat hindi niya pinapasali yung kanyang asawa. Dapat hindi niya pinapasali yung kanyang, di ba, like yung, imaginein mo, ang Speaker of the House, pinsan, di ba? Dapat, di ba, kumbaga, dapat hindi yan siya House Speaker kasi pinsan ng presidente, di ba? Ang pangit, no? Sobrang pangit talaga siyang pakinggan. Di ba? Kumbaga, dapat hiya-hiya din tayo. Dapat hindi yan ang naging speaker. O tignan nyo, di ba? Namamanipula. Nagets, nakakasingit na mga budget na kung ano-anong mga pinagsisisingit nila. Kaya, maawa naman kayo sa Pilipinas kung ipa-extend nyo pa. Tama na po. Tama na po yan. Kasi kung ipapa-extend nyo, for example, 12 years, naka. Diba? Anong posisyon na kaya ni Tambaluslos? Diba? Matutupad na ang kanyang pangap. Pero my God, diba yung kanyang baluarte sa Leyte? Ang pangit daw ng kalsada, my God. Ilang dekada na yung kanilang pamilya dun sa Leyte. Pero mismong lugar nila, hindi nila kayang mapaunlad, hindi nila kayang mapaganda. Tapos ang taas-taas pa ng ambisyon. My God, hindi ba kayo kinikilabutan? Diba? Pwede pa sanang tiisin si President BBM eh. Pero nakakabwisit talaga yung pinaggagawa ni Tambaluslos, di ba? Yung kanyang mga pakulo, di ba? Yung mga Diba mga kaibigan, kay Tambaluslos talaga nagsimula talaga yung issue na yun, kaya parang lumawak ng lumawak. pinaggagawa ng mga kongresista. Yun ang nakakasira talaga sa imahe no, ni President BBM. At yun na nga mga kababayan, At yun nga mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.